Kain tayo mga kaulam. Tayo ay may kinamatisang manok. Nilagyan ko ito ng upo dahil kakaunti ang papaya ko para sa rin. Tapos ang ating mga pickles na bawang. Tapos ito, yan. Live, you make it? Yeah. Tapos meron akong, ito honey, Casper berries. Cookie Bookie. Cookie. I don't know what his name. Kain tayo mga kaulam ng ating, meron pa akong tira kahapon na salmon na prito. Ulamin natin itong salmon na prito mga kaulam. Sayang ito may laman naman din kahit buto-buto. What is that, salmon or bone? It's okay honey even if it's all bone. You like bone? Yeah, I like bone. See? And this is the favorite. Oh, this is Fargao. F-O-R Gao. Ulasiman, Hmm? bawang. What is that name? Ulasiman. Ola Suiman. Oh, Ola. I thought you don't have maybe there. We have too much. Yeah. They said this is very good for the sugar. Yeah. Kain po tayo, Jarky Edwin, Mamarilo Averion. Kain tayo, Nanay Nanita. She's there? No. Busy. Busy. Marami pikas now. May kukwento ako sa inyo mamaya pagkakain. Very funny. Malutong. Super lutong. Hello. Not nice, yeah? That one is not delicious. The Casper berry, hindi masarap. No, this one is juicy. I don't Small. like it. Baby cherry. I want the pickled garlic. Ito ang pinakamasarap sa akin sa lahat talaga. Ito ang pinaka-the best. Which one? The garlic. Garlic, yeah. Don't forget garlic in your meal every day. Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are. Kwentuhan tayo pagkatapos kong kumain. Meron akong magandang, hindi ko alam, para sa akin magandang kwento pero a little bit funny. Kwento ko sa inyo. Pero malutong ang ating pickle. Tapos buto-butong salmon. Ito yung buntot. Agwanta na tayo sa buto-buto. Mas mura eh. Nako, may connection dito sa murang buto-butong salmon ang ating kwento mamaya. Meron tayong mga kaulam basher na tinitinan pala niya yung mga ulam ko. Tapos, inoobserbahan pala niya ang aking asawa. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng patikim. Ang asawa ko daw pala ay dukha. Sobrang matapo, yung sobrang hirap daw pala ng asawa ko yung dukha. Kaya daw pala yung lamesa namin, mumurahin, yung bahay namin, umuupa lang kami sa mumurahin. Basta yan, maya-maya mga kaulam, meron siyang twist na ang ganda ng ending. Tingnan natin maya-maya. Ate Lucy, kain na!
Buong bawang ho ito, buong bawang. Why you didn't put with that one? Which one? This one. Yes, because I was eating that for 3 days now. Oh? Yeah. Have olive also or what? That one, the big one. Lotus seeds. Yeah, it names lotus seeds. How you find that? You search I it. took a photo because I have one app in my cell phone. If you took a photo, it will tell you what object is that. What Yeah. is Albert Einstein? No, honey. Oh, There is an app like that. artificial intelligence? No. Maybe. That is artificial. Nagbawang muna tayo. Ha? Pinaka-the best talaga sa akin mga kaulam pisod, alimbawang na are. Nasaan ga iyon? Ano na sarap eh. Napakasarap. Talaga naman mapapagana kayong kumain. One new app now also is coming. Mm. If you hide the picture, you know what is behind it. Yeah. That is magic. If you know what is behind it. Wow, ang lapad ng ating salmon. Oy! Mga madam, nakapag-upload na ako ng video kung paano ginagawa yung bawang. Kahanap na lang po. Ilang beses ko na po yung na-upload. Mag-shoutout tayo mamaya pagkakain ko mga kaulam ha. Maguntahan ka tayo, may ikukwento ako sa inyo. Hello po sa inyong lahat, kain tayo. They are off today in Philippines? It's raining too much. Raining? It's rainy season already, honey. In the Every Philippines. corner. Yeah, all. The whole country. That is, you should be a farm is good. But your soil is not good for the, you have to put another soil for the growing, I mean tomato or... Not another soil, you have to put fertilizer. This all I did. You would not eat this one? No. Why, you eating only that? That's why in Arabic they say don't mix. If you eat chicken, you have to eat chicken. Don't eat chicken with the, Fish. yeah, in some time. Why? I don't know. In my area, even nobody cook like this mix. Even they not put the liver. When they make chicken, chicken, Chicken in the kitchen? yeah. Chicken from where you buy this one? From Lulu. Ah, It's fresh. wala na masarap. Hindi na sarap. I can, when I start, I see It is fresh, honey. no taste.
When you come, you just... I passed by in Lulu and I bought that one, that chicken. Wow! Ang sarap ng ating kain. Ang sarap ng ating salmon. You like salmon? Yeah. What do you think yourself? You are I am from- rich. You are from Hamburg? Mm-hmm. They say, who is from Berlin and Hamburg eating salmon? Mm-hmm. They have a river there is named, what is the river in your geography is not strong, huh? No. In, Honey, I am done. what does mean? You will clean. Oh, I didn't finish this one. I will leave it for evening. Mga You kaulam, finish? ay mo nang bahala sa asawa ko, ako lang maghuhugas ng kamay. Honey, Huh? talk to them. I am eating, sorry. My grandma, she say if you eat, don't talk. And now, I will finish this one. Why you're not talking to them? Because they say for them, my grandma, she said, when you eat Albert, Get that pickles, honey. My God! Put this with the for the cat, huh? they will not eat the No, they will supervisor. eat honey. They say for me, Albert, don't bring the bone for us. Tingnan niyo kung kumain ng manok ang asawa ko pero may ari ng poultry. Oh. Oh. Ay, di kaya rin may ari ng poultry. Tingnan naman ninyo, may laman pa. Oh. I said, What happened to you, there honey? is You their are rich. bone. That's not bone. Honey, don't be like that. That is not good. Supervisor, he say, No, that is not good. You're eating the chicken. You are throwing half of it. no, I eat the meat. Now put it there Ah, and yeah, give it to okay. the cat downstairs. If they And say, also this one, give it to the cat downstairs. Don't just throw it in the bed like that. if It's the not good. supervisor, he say, he don't like, Manati kang supervisor ng supervisor. Maya may makaka-supervisor sa akin. O makakain kung kumain ng manok, talo pa ang may-ari ng poultry. Ha? Hindi na lang hinayang isa, mahal ng bili ko sa manok na iyon. Puro de. Hello po, Ma'am Rowena Lagahit Omega Katud. Yun po kahaba ng pangalan. Ma'am Ruby Mamuad Rafas. Ayan. Ma'am Jeronima Garcia. Kuya Timyong. Magandang gabi sa inyong lahat sa mga nasa Pilipinas. Mag-ingat po dahil parang malakas yata ang ulan or kakatapos lang ng ulan. I don't know. Ma'am Christine Mantile. Good evening. Salamat po, Ma'am Ana Naulan. Kaya ka nababash dahil you're talking while eating, kitang-kita ang food sa bunganga mo, kadiri tingnan. It's none of your business, you know? It's none of your business. This is who I am, this is who I am, and this is what I am. Nagsasalita ako because I am on live. If I am not on live, I will not talk. Okay? They are greeting me, so I need to greet them back. So, if you don't like what you are seeing in me, it's free. You are free to go. It's none of your business. You go. Chop chop. Okay?
Alam mo ikaw, sa apelyido mo para nakapangasawa ka ng puti. Kayong mga nakapangasawa ng puti, hindi ko nila lahat ha. Hindi ko nila lahat. Umpisa natin kasi ang topic ko ngayon is about the basher. Hindi ko nila lahat dahil marami akong kaibigan na nakapangasawa ng puti. Pero kayo, karamihan sa inyo mga nakapangasawa ng puti, nung nasa Pilipinas kayo, nagkakamay kayong kumain, nagsasalita kayo pag may laman ang bibig nyo. Nung napunta kayo sa ibang bansa, feeling ninyo, hinirang kayo ng Diyos. Feeling ninyo kayo lamang ang anak ng Diyos. Ano? Dahil naturuan kayo ng mga asawa nyo, natuto kayo, well, that's good, that's fine. Kung naturuan kayo ng mga asawa nyong puti, o kaya natuto kayo sa kanila, that kind of manner, then that's very good. But it doesn't give you the license, para manlait kayo ng kapwa. Mga kadiri pa na sasabihin mo, nakapangasawa ka lang ng puti, ang tawag mo sa kapwa mo, kadiri. Diyos ko, kung hindi ko lang alam, bubuka-buka ka din sa puti para makapangasawa ka eh. Sorry ha. Sobra na kasi kayong mga Pilipina. Hindi ko nila lahat. Ay, uulitin ko, marami akong kaibigan na may asawang puti. And they were and they are still very good friend of mine. Pero, karamihan sa mga nakapangasawa ng puti, akala mo kung mga sino na. Akala mo kayo lang ang anak ng Diyos. Akala mo kayo, pero kayo i-describe ko sa isang description laang. Kayo yung langaw na nakatungtong sa kalabaw. Kayo yung akala, nakasakay lang kayo ng eroplano, feeling ninyo, lahat ng iniwan nyo sa Pilipinas, pobre na. Nakapunta lang kayo ng ibang bansa, nakapangasawa kayo ng AFAM, feeling ninyo yung mga iniwan nyo sa Pilipinas, mga walang kwentang tao na. Feeling ninyo yung ibang kapwa Pilipino nyo, kahit nasa abroad, mga walang kwenta. Dahil feeling nyo, kayo na ang number one. Sorry. Huwag kayong manlait, baka ang nilalait nyo mas mapera pa sa inyo. Baka ang nilalait nyo mas masaya pa sa inyo ang buhay. Huwag kayong masyadong mandait. Sino nga to? Sandali nga. Sandali kasi hahanapin ko ulit. Anna Nauland. Sabi nga, kaya ka nababash dahil you're talking while eating. Kitang-kita ang food sa bunganga mo. Kadiri, tingnan, you should watch your videos. I know my videos. I don't need to watch my videos because I know. I did it, so I know it. Ginagawa ko yun. I talk while I'm eating. If you don't like it, you don't watch. I'm not forcing you to watch. Why are you here, by the way? Diba? Why are you in my video if you don't like it? Get lost. I don't even need you. I don't even invited. Sorry ha. You're not even invited to watch my video. When you see the notification that I am on live and you don't like me, please do not click it. You're gonna stress yourself. I'm telling you, you will stress yourself. Napapa-English ako. Sorry ha. Napapa-English ako. See, it's very easy. It's very simple. You have a Facebook. When you have a Facebook account, expect that you will see everyone in the world who has a Facebook too. Expect that you will see all the content creator because it's everywhere. It will pop up. And it will pop in. Okay? Thank you, Shua. Oy, Shua. Thank you so much, my dear. Thank you. Sorry, hindi kita napansin because I'm really focused with Miss Anna Nauland. Diba? If you see the notification that I was on live or I am on live, do not click if you don't want to see me. If seeing me made your life miserable, made your day miserable, get lost off your Facebook or scroll it up. The fact that you are there at gusto mo akong ipahiya at gusto mo mag-comment sa akin ng mga nasty words, ibig sabihin noon, nanlalait ka na. Ibig sabihin noon, meron ka talagang intensyon na manlait. Ibig sabihin noon, yun ang ugali mo. Ibig sabihin, hinahanap mo talaga ang taong lalaitin mo. Kasi you have the choice to scroll it up eh. Kasi ako mga kaulam. Thank you, Shua. Thank you very much. I am just, trying to
to say my piece and I'm just trying to express. Kasi itong mga taong to, because these people Shua, I will tell you some, I know you are surrounded by the Filipino people, and for sure you have already the idea of how and what Filipinos are, okay? Kasi Filipino ang nagpalaki sa'yo, and I'm very happy that you grow up with a very, very, very good behavior. So eto, Shua, I'm just going to give you a bit of knowledge about the Filipina ladies who got married with the white people. And in the Philippines we called it a fam. I don't know why we called it a fam, but this Filipina who got married with the European, American, sila yung mga they are very I don't know how to call this, but very matapobre sila. They look down on people. They love to look down on people. But the thing is, and the fact that their family back home in the Philippines are also poor. They also grown up in the poor family. They also started eating with their hands. They were also talking when they were eating when they were young in the Philippines. Only when they went abroad, because they got married with the Afam, they changed, their personality. But you know what? Changing personality into a good, a person like that, it's fine. It's very good. But the bad thing is, you change your personality into a good person, but then nakalimutan mo, you forgot where you came from. And the worst, you look down the people they were the same kind of people when you were in the Philippines. Parang nakapag-abroad ka, naturuan ka ng asawa mong afam ng table manners. So gagawin mo yung table manners, very good. Very good yun. Pero nung natuto ka, ang ginagawa mo sa halip na turuan mo yung ibang tao, lalaitin mo sila. That is the Filipina mentality when they are married with the Afam. When they learned the table manners from their husband, ang gagawin nila, they will find a Filipina who is doing what they were doing since before, and then lalaitin na nila yun. Hinakalimutan nila, they forgot that they were like that before. See, they are like just a fly who is, standing up on the top of the Carabao. Diba? Oh, English Baroque. Oh, para kang langaw na nakatungtong sa kalabaw. Nakahanap ka lang ng scapegoat mo sa buhay. Ang baba na ng tingin mo sa ibang tao. Eto na, meron akong kwento. Eto yung sinasabi ko sa inyong kwento. Kanina, while I was cooking, may mga pagkakataon kasi mga kaulam na pag nagluluto ako, syempre pag nakasalang yan, hindi mo naman kailangang haluin, hindi mo naman kailangang, before I forgot, good morning Nancy, I saw you were there. I'm so sorry my love, I was so just, a little bit carried away with that Miss Anna Howland. So, eto na. Nung nagluluto ako, syempre mga kaulam, bukod sa nag-video ako, pag natapos na ako mag-video at nakasalang yung niluluto ko. So, I was scrolling in my cellphone Thank you, Shua. Thank you very much. So, kasi bakit ako nag-scroll ng mga comments? Kasi mga kaulam, like you are all my followers. When you have a comment and when you throw me a question, I want to answer. I want to thank you for your comment. Gusto kong mag-reply. I really tried my best na makareply sa inyo sa comment, na masagot ang inyong mga tanong. So, sagot-sagot ako. Merong isang Pilipina. Ang pangalan niya sa Facebook is Mikami May. So, obviously Japanese name, Mikami May. So, eto na. Sabi niya sa comment niya, unang-unang comment niya, sabi niya, paano ko daw sasabihin healthy ang kinakain ko? Puro kanin daw naman. Bobo daw ako. So, yun. Paano po? Ma'am Aida Del Valle, teacher ho ako dito sa UAE. So, eto na. Sabi niya, paano mo sasabihin healthy ang kinakain mo? Bobo. Eto na.
Sabi ko sa kanya, paano mo nasabing kanin lang ang kinakain ko? Kasi ang kinakain ko mga kaulam, nasa parang kaldero na hindi naman nakikita kung ano yung nasa loob. Subo lang ako ng subo. Pero ang alam ko, yung video na yon, ang ulam ko doon is chicken afritada na may patatas. Hi Nancy! Hi Nora! Thank you so much for your stars. Whoever sending the stars, I cannot see the name, but I know I can see that there's a star there. Thank you very much. So, eto na. Sabi ni Mikami May, eh di nagkasagutan na kami. Sabi ko, paano mo nasabing kanin lang ang ulam ko? Paano mo nasabing kanin lang ang ulam ko? So, yun ang sagot ko. Tapos sabi niya, tapos lumipat siya sa isa kong video. Sabi niya, makinis lang ang mukha mo pero pangit ka. Makinis lang ang mukha mo pero pangit ka. So, sabi ko sa kanya, tapos ang dami niyang sinasabi, sabi ko, tapos, eto na, lumipat na naman siya sa isa kong video. Sabi niya, ang pagkain ko daw is mumurahin lang. Hindi daw ako nagda-diet, kundi hindi daw ako nagda-diet at hindi raw ako nagtitipid. Hindi ko daw talaga afford bumili ng mga mamahaling pagkain. Kasi daw, wala daw sa aking budget. Oh, eto na, budget, B-A-D-J-I-T. B-A-D-J-I-T ang kanyang budget. Sabi ko sa kanya, bumalik ka muna sa eskwelahan kasi yung spelling ng budget mo, itama mo muna. Sabi ko, bago mo ako sabihan ng bobo, tingnan mo yung sarili mo, spelling ng budget nga hindi mo alam. Sabi ko sa kanya, wag mo akong paandaran kasi spelling ng budget, hindi mo alam, kaya kitang balikan na ikaw ang bobo, hindi ako. Sabi ko sa kanya, at wag mo sabihin na hindi ko kayang bumili ng mga mamahaling pagkain. Baka Diyos ko mga kaulam, pumatol talaga ako. Patola ang kaulam ninyo ngayong araw na to. Patola talaga ako. Alam niyo kung bakit? Na-curious ako dun sa budget. Ayun, sabi ko sa kanya nung una, hindi na kita papatulan kasi parang hindi ako pumapatol sa mga walang ganito ba mga kaulam. Pag walang ganito, parang ayokong patulan kasi parang feeling ko it's a waste of time. Gusto ko pagpapatol ako ng bakbakan. Gusto ko marunong sa buhay. Gusto ko yung may matututunan ako. O, eto na. Sabi ko sa kanya, kaya kitang balikan ngayon dahil naramdaman ko bobo ka eh. Mas bobo ka kaysa sa akin. Sabi ko, at huwag mong sasabihin na hindi ko afford bumili ng mamahaling pagkain dahil between you and me, parang nararamdaman ko mas may pera ako kaysa sa iyo. Eto na. Sabi ko, tapos ang dami niyang sinasabi na makinis lang daw ang mukha ko. What is this? Oil or what? This true? No, honey, just cover. I will remove the flour and I will take the oil. So, ito na. Nagsagutan na kami. Ngayon, nung sinabi ko sa kanya na hindi na kita papatulan, nag-stop na ako. Pero siya, ang ginawa niya nung nag-stop ako, hinanap niya mga kaulam lahat ng aking video. At lahat ng video ko, pinipintasan niya ako na pangit ako, na eto pa mga kaulam. Alam daw niya na wala akong pera. Dahil ang asawa ko daw, sa mga videos ko daw, ang asawa ko daw, ano yung term na ginamit niya? Walang pera. Basta sa term na walang pera, yung mahirap lang, yung pobre. Yan, pobre. Ang asawa ko daw, halatang walang pera at pobre. Tapos ang bahay daw namin, ang pangit-pangit, ang liit-liit. Tapos ang lamesa daw namin, mumurahin lang. Eh di eto na. Mumurahin lang daw ang aming lamesa. Sabi ko sa kanya, anong sagot ko sa kanya? At least meron akong asawa nagmamahal sa akin. Eh, ikaw parang walang nagmamahal sa iyo. Sa ugali mo yan, parang walang magmamahal sa iyo. Sabi niya, sino may sabi sa iyo? May asawa ko, businessman, na curious sa cash. Eh, hindi ko ma-search mga kaulam kasi nakalock ang profile. So, eto na. Si kaulam umupo. Pinag-aksayahan ko talaga mga kaulam ng panahon. Ni-research ko ang pangalan niya. Eh ako, kahit naka-lock profile ka, I know how to search you in social media. May nagturo sa akin paano. So, kasi pag naka-lock profile pala mga kaulam, hindi kita pwedeng i-block. Naku, Tia Juicy. Ate Juicy, pag uwi ko, malapit na. Bigyan mo ako ng patola. Di, ito na mga kaulam. Sinerch ko siya. Mikami May. Hi, Mikami May, kung ikaw ay nanonood. Ito na. Diyos ko, sabi niya, businessman daw ang kanyang asawa at mayaman daw sila. Nakita ko mga kaulam sa Facebook.
Sa dating site. Nakalagay pa sa dating site. Ang sabi pa niya, "Hi, my name is Mikami May. I am single mother. I am looking for a relationship with like that. I have one son." Ang dami-dami ng mga pictures na naghahanap siya ng afam. Ang ginawa ko, ini-screenshot ko mga kaulam. At ang ginawa ko, hinanap ko siya doon sa lahat ng panlalait niya sa aking Facebook. Lahat kasi nila, sobrang panlalait niya. I-reply ko nang in-reply sa kanya yung picture niya na may mga sungki-sungki din ang ngipin niya. Tapos naghahanap siya ng afam na matanda. Tapos sabi pa niya doon sa picture niya doon sa dating site, ayaw daw niya ng lalaki na pobre. Hindi daw siya ang dami-dami daw basto sa dating site, pero namimili daw siya at ayaw daw niya sa pobre. Di ba mga kaulam? My God! Ang galing mong manlait sa kapwa. Ang galing mong manlait sa kapwa. Ang galing mong manlait ng asawa ng iba. Ikaw pala tapos, kinilabutan ako mga kaulam. Alam niyo kung bakit? Parang sabi ko, Diyos ko, kawawa talaga ang magiging asawa nito. Kawawa yung afam na makukuha niya kasi talagang feeling ko peperahan niya na peperahan. Parang she's a leech. She is a leech at all. Parang sabi ko, hala, ang ginawa ko, in-screenshot kong lahat talaga, tapos sinend ko sa kanya. Alam niyo siguro na ano siya sa sarili niya, na paano ko siya na-search. Siguro na napahiya siya sa sobrang pagmamalaki niya, na businessman daw ang asawa niya, na mahirap lang ang asawa ko, na pobre lang daw kami, na kahit daw kumayod ako ng pagtatrabaho, ang asawa ko daw, hindi daw ako kayang buhayin, maliit lang daw ang bahay namin, ang pangit-pangit daw, mumurahin lang daw ang lamesa namin, tapos wala daw kaming pagkain. Ang ginawa ko, lahat ng mga picture niya sa dating site, sinend ko sa kanya. May mga caption pa, yung sinend ko sa kanya, may mga caption pa na naghahanap talaga siya ng afam na mapeperahan niya. Kasi ayaw daw niya sa pobre. Alam niyo ang ginawa, bigla ibinilak ako. Binilak ako, tinanggal lahat ang kanyang comment sa aking videos. Napahiya siya. Ma'am Norma Aranda, shout out from Lipa City. Ma'am Sheil Lubis, Ma'am Mercy Sarasa Gabriel, good evening. Ma'am Delia Magpantay, good evening po. Kaya mga kaulam, lesson learned. Bago tayo manghahamak ng kapwa natin, bago tayo mang-aalipusta, bago tayo manlalait, assess yourself first. Pwede ba akong balikan ng taong ito? May ibabalik ba siya sa akin? Pwede niya ba akong hamakin? Huwag kang manghahama kung wala din itong laman, mga kaulam. Kung manlalait tayo, dapat matalino tayo. Para hindi tayo maisahan ng lalaitin natin. Hindi ko sinasabing mga kaulam na matalino ako, no. Madiskarte ako, I know. But I cannot say I'm a wise person. Alam ko madiskarte ako sa buhay. Marunong ako maghanap buhay. Marami akong alam magluto para pambenta. Alam ko kung paano itawid ang buhay sa isang araw kahit gaano kahirap. Hindi ko sinasabing matalino ako, pero mag-iingat kayong manlait sa taong madiskarte. Kasi pwede kayong balikan ng isang pal sa pagmumukha talaga ninyo kung ano yung ipinanlalait nyo. Diba? Kasi ako, ang ginawa ko, ni-research ko siya. Nakita ko siya sa dating site. Lahat ng dating site nandoon siya. Yes, pinsan ako. Karma talaga. Karma is everywhere. At digital na ang karma ngayon. Yes, Nancy. Correct, BFF. Aba, hinanap ko talaga siya. Lahat ng dating site, lahat ng pangalan ng iba't ibang pangalan ng dating site nandun siya. Naghahanap siya ng afam na mapera. Gusto daw niya mapera, sabi niya, I have one son. So, gusto niyang mangyari, kapag nakahook siya ng afam, bubuhayin ng afam ang kanyang anak. Ma'am Aida Del Valle from Malvar, Batangas. Hello po, Ma'am Ems Abadi ba mga kaulam? Gusto niyang mangyari, pag nakahanap siya ng afam, ipapasa niya sa afam ang responsibility sa anak niya. Kapal na mukha. Diba? So, ang ginawa ko,
Sinend ko sa kanya sa lahat ng comment niya sa akin. Hindi ako, nung bandang huli, hindi na ako mga kaulam nagko-comment ng kahit na ano, hindi na ako sumasagot sa sinasabi niya sa mga panlalait niya sa akin. Ang ginagawa ko, ini-screenshot ko lahat ng mga pictures niya na naghahanap siya ng AFAM at yun ang sinesend ko sa kanya. Tapos sinabihan ko pa siya na businessman pala asawa mo ha. Ha 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 ha. Ang haba ng aking ha ha, parang Pilipinas hanggang Dubai. Gayong kahaba. Ininsulto ko talaga siya. Businessman pala asawa mo ha. Ito sabi ko sa kanya, ito ang patunay naghahanap ka ng AFAM at hindi ka makakakita ng asawa, ng mabuting asawa dahil masama ang ugali mo. Sinabi ko talaga sa kanya. Ma'am Shi, Lubis, masarap naman talaga kumain ang nakakamay. Kasi feel mo mga kaulam. Tapos pag nakakamay ka, tapos isda, nararamdaman mo kung may tinik, tanggalin mo agad ang tinik from your hand. Hindi na kailangang dumating pa ang tinik doon sa bibig mo, naramdaman mo na ng iyong, at saka ang kamay natin mga kaulam, yan lang ang pumapasok sa bibig. I mean, bibig lang natin ang pinupuntahan yan, pero ang kutsara, maraming bibig na ang pinupuntahan yan, lalo na sa restaurant. Kahit na i-disinfect nila yan, at kahit na ano pa yan, pumunta na rin yan sa mga iba't ibang bibig. Ma'am Joanna Argilias, good evening. O di ba mga kaulam, nakaisa ako today. Nakaisa ako today sa ating basher. So, ganun na lang ang mga kaulam ang gagawin ko ngayon. Lahat ng basher ko, isi-search ko ang kanilang mga photos. Tapos, yun ang isi-send ko. Kunyari, pinintasan ako na pangit ako. Mga kaulam, di man ako nagagalit sabihan ako pangit. Kasi totoo naman. Tsaka never ko naman ipinangalandakan mga kaulam na maganda ako. Pag nagbibiro ako, oo. Pero at saka never ko mga kaulam sinabi sa lahat ng videos ko, kahit isa-isahin yung mga kaulam ang videos ko, wala kayong mapapanood o na sinabi kong mayaman ako, na sinabi kong well off ang buhay ko, wala. Diba? So ngayon, mga kaulam, meron akong natutunan today na kapag ikaw nilait mo ko, humanda ka, isi-search kita talaga. Tapos, pasisikatin pa kita. Paging bashers. Oy, Nancy, kamusta na ang mga bagets? Sabi ni Ma'am Shi Lubis, sinilip ko account ni Madam Ana Nauland, no comment. Hindi na nga din siya nag-comment eh. Kasi mga kaulam, sabi nga nila, ma'am, huwag ka nang pumatol. Minsan alam niyo mga, katulad ni Mikami May, di ba? Kung hindi ko siya pinatulan, hindi niya marirealize sa buhay niya na, ay, dahan-dahan pala ako ng panlalait kasi pwede pala akong mabalikan. So, hindi niya marirealize yan mga kaulam. Tutuloy at tutuloy at tutuloy siyang manlait sa lahat ng content creators, not only me. O, diba? Diyos ko, mga kaulam, nung unang panahon, wala naman talagang kutsara eh. Nung unang panahon, kamay naman talaga ang ginagamit natin pagkain. Bakit ba ngayon ay issue na? Bakit ba ngayon ay issue agad? Hala Nancy, July ako. Kaso July din ako babalik. Naku po. Ngayon tuloy pag-iisipan ko kung i-move ko na. Kaso hindi ako pwede mag-move ng August kasi magnininang ako sa binyag. Tapos kailangan ako makabalik dito ng August dahil meron ako nag-iintay na trabaho, may part-time ako. May mga parating na mga European guest, mga kaulam. At ang inyong kaulam ay magiging dakilang yaya na naman sa hotel sa summertime, inshallah. Dahil ganito mga kaulam ang aking part-time kapag summer. Kukwento ko sa inyo. May mga European po na pumupunta dito sa Dubai at nagbabakasyon sila. May mga dala silang mga chikiting ang kanilang mga anak. So, sa araw, sa daytime, sila ay lumalabas. Inilalabas nila ang mga bata at kanilang pinapasyal, pinapagod nila. Nagsiswimming, nagmamall, lahat-lahat nagsishopping. So, pag napagod na mga bata, uuwi na sila ng hotel. Tapos, sa gabi naman mga kaulam, ang mga parents naman ang lalabas para pumunta ng mga bar, mag-inuman sila doon, mag-happy-happy. So, kailangan nila ng mga nani na magbabantay ng mga bata sa hotel sa gabi, sa night time. Kahit ang mga bata ay tulog na, required pa rin na may adult. Hindi sila pwedeng iwanan as per the hotel
policy, hindi po pwedeng iwanan ang mga bata sa hotel ng walang adult kahit pa sila ay tulog. So, ang ginagawa ng mga parents, nag-hire sila ng mga nanay to be with their children during the night time na nasa labas sila, at kami yun. Yan. So, sa August, kaya nga Nancy, i-July mo na, charot. Kasi ang plano ko is, uuwi ako ng July 4. Plano lang naman pa. Babalik ako ng 25. Ma'am Lailani Reyes, shout out ho. Shout out sa inyong lahat mga kaulam, sa mga nasa Pilipinas na nakakaranas ng malakas na ulan, tapos may mga tubig, baha. Mag-ingat tayo mga kaulam ha. Mag-ingat kayo dahil ngayon usong-uso na naman ang trangkaso. Alam niyo mga kaulam, meron akong kaibigan dito sa Dubai, meron siyang trangkaso. Pero yung trangkaso niya, alam niyo yung description ng pagkatrangkaso sa trangkaso niya, description ng COVID. Yung wala siyang pang-amoy, tapos wala siyang panlasa, tapos ang sakit daw ng buong katawan niya, lahat ng buto-buto niya, tapos meron siyang ubo at lagnat. Ay di bagay yan ang description na description. So mag-ingat tayo mga kaulam. Bagamat tayo mga kaulam ngayon ay hindi na naniniwala sa COVID, magaling na magaling pa rin na tayo ay mag-iingat ha. Yan, ingat. Pag walang importante sa labas ng bahay at malakas ang ulan, stay at home na lang. Pag may importante, hintayin na humupa ang malakas na ulan, tsaka tayo lumabas para less ng chance ng aksidente. Di ba mga kaulam, wag nating isubo ang ating katawan, ang ating sarili kapag may panganib sa labas ng bahay. Ayan. So, paalaala lang sa inyo ha, dahil tag-ulan na naman, tag-bagyo na naman, tag-baha na naman. So, ingat. Ingat tayo mga kaulam kasi bawal magkasakit. So, ayan. So, eto na. Gusto ko rin i-shout out si Ma'am Teresita Abrams. Gusto kong i-shout out ngayon, Ma'am Teresita Abrams. Alam kong hindi mo to mapapanood dahil nakablock ka sa aking sari-saring ulam. Ang ginawa mo nung ibinalak kita sa sari-saring ulam dahil nga ayoko na makita lahat ang iyong comment, pumunta ka naman sa aking profile account ng Daisy Arhami. At dun mo naman ako binanatan. Dun mo naman ako talaga binanatan. Ang payo ko lang sa iyo, Ma'am Teresita Abrams, kung bagamat nakakapanood ka ngayon, mag-aral kang mag-type sa cellphone nang gamitin mo yung space bar. Gusto talaga kitang turuan kaso malayo ka sa akin eh. After one word, you need to use a space bar. And then you can type another word and then space bar again. And then type another word and then space bar again. Para nababasa naman ng mga tao ng maayos yung panlalait mo sa akin. Kasi dire-diretso, para kang robot. Para kang robot magsalitang dire-diretso na kulang na lang halagyan mo ng hashtag. Ma'am Daisy Abejero Junaidi, good evening. And talaga ngayon, basher hashtag today. Basher shout out. Ma'am Teresita Abrams, tsaka lagi mo akong nilalait na mataba ako at malaki ang mukha ko. Tinignan ko man, ma'am, yung picture mo, ma'am, na whole body. Wala, ma'am, ang inyong katawan korte. Yung duster mo, diretso ba? Diretso. Ako kahit pa paano, ma'am, meron akong shape. Hindi ko lang alam kung triangle. Hindi ko lang alam kung may pagka-oval siya or horizontal or hindi ko lang alam kung anong shape ko. Rectangular ba ako? Spherical ba ako? I don't know. But you don't have shape, ma'am. Diretso lang mo yung duster mo. Tsaka yung duster na sinuot mo, garterized na nga yung baywang, pero hindi man kumorte yung garter. Yung garter lumuwag. Lumubay ang garter. Dahil nga wala ngang shape. Uy, Ma'am Elma Bin, good morning. Kanina lang, Ma'am Elma, iniisip kita. Nung nagluluto ako ng morning, nung breakfast namin. Kasi, Ma'am Elma, nasa stage na naman ako ng pagpapacheck up ngayon. For some reason, meron akong nararamdaman sa aking head na merong sumasakit dito, tapos nagpapalpitate ako. Tapos very blurry ang vision ko. So, feeling ng doktor, nasa dosage yun ng aking maintenance dito. Tapos naisip kita, Ma'am Elma, sabi ko, kamusta kaya si Ma'am Elma? Nakapag-check up na kaya? Naoperahan na kaya? Basta kaninang umaga, parang ilang oras yun na ikaw ang iniisip ko na, sabi ko nga, pag nakaluwag-luwag ako sa oras today, i-message kita, Ma'am Elma, ng kamusta ka na? How are you today? How are you yesterday? I hope you are fine and in good shape.
Walaikum assalam, Daisy Abihero Junaidi. Parehas pala tayong Muslim, madam. With the same name. Ma'am Mercy Sarasagab. Of course, I am very proud that I am chubby. Kasi mga kaulam, proud akong chubby ako dahil para hindi tayo halata na mahirap lang tayo. Pag medyo chubby tayo, parang feeling ng ibang tao, laging masarap ang ulam nito. Marami sigurong pambili. Pero si Ma'am Teresita Abrams talaga mga kaulam, ano siya, in fairness, flawless ang kanyang face skin. Mapeng-peng. Hindi ko lang alam mga kaulam kung dala yun ng filter or hindi ko lang alam kung naka-filter siya or naka-makeup. I don't know because I don't use makeup. I don't wear makeup. Mga kaulam, isa itong dahilan kung bakit ako hindi nag-filter kahit sa aking live. Sa lahat ng video ko, you can easily see my melasma. Why? Because I don't use filter. Why I don't like to use filter? Kasi mga kaulam, ayokong pag nakita nyo ako sa labas ng bahay or somewhere else, bigla na lang kayong tumakbo at magulat na, ano ba yan si kaulam? Ang ganda-ganda sa Facebook pag nagbi-video, tapos ang pangit pala sa personal, dami pala ng pekas ng mukha, tapos ang taba-taba pala, tapos ang itim-itim pala. Ayoko noon. Eto na. Meron tayong kaulam na nag-order sa atin ng bagoong. Tapos hindi siya taga Dubai, hindi ko alam kung taga Al Ain, pero hindi siya taga Dubai, ibang UAE siya. Eto na. Ibang Emirates. Eto na, order ng bagoong. Si kaulam, very proud na mag-deliver ng bagoong. Eto, proud ako mga kaulam na magdi-deliver ako ng bagoong, and at the same time, hindi ko na-realize na follower ko pala siya. Ang alam ko, customer. Kasi marami nag-order sa akin online eh. So, ang alam ko, customer. I didn't realize that she was my follower. Ito na, iniabot ko si bagoong. Sabi niya, madam, nandito ako sa may Lavender Hotel. Tanda ko pa kung saan. Lavender Hotel, katapat ng Weston. Doon ako nag-tutor, kaya alam ko yung lugar. Eto na, dinala ko si bagoong. Kagagaling ko lang ang mag-tutor. Siyempre, nakabihis ako kahit papaano. Sabi niya sa akin, nakatingin siya sa akin ganyan. Sabi ko, alam, bakit kaya siya nakatingin? Sabi niya, ma'am, hindi ka naman mataba pala. Tsaka maganda ka pala sa personal. Sabi ko, diba, mga kaulam. Yun ang sinasabi ko mga kaulam. Kaysa sa doon sa nagamit ng filter na pag nakita, kunyari, nag-order sa akin ng bagoong, tapos pagkaabot, tumalikod na, tapos sasabihin doon sa kasama, Diyos ko, sa Facebook, pag nagbi-video, sobrang ganda. Pero tingnan mo naman sa personal, tsaka. Mas gusto ko na yung, maganda ka pala ma'am sa personal, tsaka hindi ka mataba. Diba? Kaysa sa, tsaka naman pala sa personal, mas gusto ko na yung kanina. Pero hindi ako maganda talaga. Tapos, nung isang araw, mga kaulam, Diyos ko, nagpunta ako ng city center, Dera City Center. Kasi may tinagpo ako dahil kumuha ako ng, kung sino sa inyo gustong mag-order ng barley, mocha coffee na sobrang sarap, promise. At saka ng classic, dalawa ito na sobrang bango at sobrang sarap. Barley classic coffee at barley mocha coffee. Kinuha ko to, tinagpo ko to. Eto na, biglang may yumakap sa akin, naglalakad ako. Mga kaulam, nakapambahay talaga ako dahil, saan pa ako galing? Namalingki muna ako mga kaulam. Pag namamalingki ako mga kaulam, hindi ako nagsusuot na yun. Hindi ako pumupostura dahil malingki naman di ba? So pagkagaling ko ng mga kaulam ng palengke, dumiretso ako ng city center at nakipagkita ako kay kuya. Kasi feeling ko mga kaulam, hindi ko naman kailangan magpaganda kasi kuya naman ang kikitain ko, hindi ate. So ibig sabihin, okay lang na hindi ako maging maganda sa paningin ni kuya kasi ang mga lalaki naman hindi naman yan chismoso So minsan nagpapaganda ako pag ang kikitain ko babae dahil naman pagtalikod, ito na. Lakad-lakad si kaulam, papunta doon sa meeting place namin ni kuya. Biglang may yumakap sa akin mga kaulam. Pinapanood kita. Lagi akong pinapanood ko mga video mo. Tapos humalik pa sa akin si kabayan. Hiyang-hiya ako. Kasi hindi yata ako naligo sa araw na yun. Tapos sabi ko, pasensya ka na ha. Kasi galing akong palengke. May kikitain lang ako dito. Salamat. Pero masaya-masaya ako mga kaulam. Masaya-masaya ako pag nare-recognize ako. Di ba mga kaulam? Masaya man tayo pag nare-recognize tayo sa labas. Ang laman po nito ay 10 sachet.
ito pong mocha ay 80 sa dirhams. Tapos ito pong classic ay 70 sa dirhams. Yan. Kung nasa UAE na ang po ha. Kasi hindi ko pa po alam kung saan sa Pilipinas ito in-order. Pero aalamin ko mga kaulam. Ma'am Mel Perez Onte. Pero Ma'am Mel, nasa Mindoro ka kasi. Ako naman sa Batangas. Paano tayo magkikita? Hindi man ako pupuntang Mindoro. Gusto ko sana pumunta ng Mindoro kasi may kapatid pa dyan na isang tatay. Gusto talaga makita ang Tioede. Kaso, pag uwi ko, taglakas yung itag-ulan. Hindi ako pinapayagan ng mga magulang ko magbiyahe ng barko. Hindi pa ako nakasakay mga kaulam ng barko. Ha, nakasakay lang ako ng barko pero hindi naman tumatakbo. Nakadak lang. Hindi kasi never nila akong pinayagan magtawid dagat ng barko. Ma'am Susan Coritana Laksama, ayos naman po, alhamdulillah sa awa at grasya. Kamusta kayo? Salamat po sa pangungumusta. So yun mga kaulam, ito sumasakit na naman yung dito ng banda. Mga kaulam, ano to? So may mga experience. Pag itong banda ng ulo na to ang sumasakit sa inyo. Pero on and off yung sasakit na mga 3 seconds, tapos mawawala. Sasakit na naman, tapos mamaya na naman after a few hours, sasakit na naman ng 3 seconds. Ang feeling ko connected siya sa ilong ko. Hindi ko alam eh. Kasi pag gumaganyan ako, parang may sumasakit dito mga kaulam. Sa mga medical courses diyan, baka meron kayong alam. So yun, kasi alam naman natin mga kaulam, pag nag-google tayo, sasabihin may cancer agad. Sa San Juan, Batangas ho ako, Ma'am Aida. Ayan. Tapos mga kaulam, kailangan ko magpasalamin ulit. Dahil dati na talaga ako nakasalamin from 1993. Kaso, dahil nga abala sa buhay ko ang salamin at hindi ko talaga pag nagsalamin ako, ibig sabihin, kailangan kong magsuot kasi very blurred na talaga ako. Kailangan ko na talaga ulit magpagawa ng salamin. Ma'am Lenny Encarnacion Baluyot, good evening. Hoy, Diyos ko, Ma'am Mel, pupunta ka ng Batangas. Nako, sige, pag pumunta ka ng Batangas, i-message mo ako sa Sari-Saring Ulam. Makikita mo naman sa mga post ko kapag nasa Pilipinas na ako. And then, I will really try my best to see you. Ay, Ma'am Aida, kung gusto mo, magdadala ako pag uwi. Pwede kang bumili ng kape. Pwede, dadalan kita. Oo, nakita ko ang message mo sa akin at nanghinayang ako. Kasi 20 to ang bili ko nung nagpabagahe ako. Pero bibili ulit ako, ng pampasalubong ko. So, iyan. Kaya tayo mga kaulam, ang aking aral sa inyo ngayong araw na ito, bago tayo manlait sa ating kapwa, alamin mo muna kung ikaw ay capable manlait, alamin mo muna kung ikaw ay matalino, alamin mo muna kung wala kang kapintasan ha. Sanawan po talaga ng gaga. Ay talaga? Tension headaches. Sabi nga Ma'am Elma, tension headaches. Alam mo ba mga kaulam, may kukwento ko sa inyo. Kaya lagi kung napapansin niyo sa mga videos ko, minsan na lagi kong sinasabi na gusto ko na mag-resign, ayoko na magturo. Dahil mga kaulam, ramdam na ramdam ko na nakakuha talaga ako ng stress sa aking trabaho at nakakuha ako ng anxiety sa aking trabaho. Parang feeling ko, ayan ako, sandali. 5% na lang pala, sandali mga kaulam. Meron tayong power bank. O yan. So, feeling ko mga kaulam, nakuha ko ang stress at saka ang anxiety ko sa trabaho ko. Kaya, sabi ko sa asawa ko, kung meron na akong ibang malilipatan na hindi na ako magtuturo, lilipat ako ng ibang trabaho. But because I am already 51 years old, there's no company now who will hire me at my age. Kasi ang labanan dito mga kaulam sa Dubai is the age. Hindi ang iyong ability, hindi ang iyong tinapos, hindi ang iyong experience, it's the age. Hindi ko alam kung bakit, but that's what is here in UAE. Hindi kagaya nung nasa Canada ako na kahit anong age mo, mag-apply ka sa trabaho, they will hire you if you are qualified. Dito mga kaulam, no. Even if you are very, very qualified, kapag wala na sa age limit ang iyong age, they will never hire you anymore. So dito, kapag dumating ka na sa ganitong age and you want to change your career, put up your own business na lamang. So you can have something to do. Pero if you will apply in the company as like in the office, nobody will hire you na at the age of 51. So iyan lamang ang nag-iisang ayaw ko dito sa Dubai, mga kaulam.
Salamat, Ma'am Mercy. Lagi ka din mag-iingat, magdasal, at saka maging mabuting tao tayo mga kaulam. Yan ang aking laging sasabihin sa inyo mga kaulam ha. Hindi natin kailangang maging mayaman, hindi natin kailangang ang suot natin parating mga branded, hindi natin kailangan na magpasikat sa mga tao dahil mapera ka, hindi natin kailangan na magpasikat sa tao ng pagandahan ng bahay, pagandahan ng sasakyan, or hindi kailangan na ang mga bag mo, mga mamahalin, mga kaulam. For me, it's only for me. Hindi ko alam sa iba, but for me, it is not necessary. Hindi kailangan. Ang kailangan mga kaulam, mabuti kang tao, hindi ka nang aapi ng kapwa mo, hindi ka nang hahamak ng kapwa mo, hindi ka nang lalait ng kapwa mo, hindi ka nananakit ng damdamin ng kapwa mo, marunong kang rumespeto, anuman ang kalagayan nila sa buhay, at marunong kang magdasal. Kapag yan meron ka mga kaulam, tao ka na. Tao ka na. Pero ikaw, kahit sabihin natin na yung sapatos mo, 10,000 pesos. Yung bag mo, Louis Vuitton. Yung damit mo, Gucci. Yung tsinelas mo, Hermes. Yung bag mo, Prada. O, tas nakaparada din ang mukha mo sa kasamaan ng ugali mo dyan sa lugar ninyo. Na ikaw, na araw-araw ikaw na lang ang pulutan ng usapan ng mga kapitbahay dahil masama ang ugali mo, dahil matapobre ka, dahil hindi ka marunong makisama, dahil marunong kang manlait ng kapwa. Dahil hindi mo alam na nakakasakit ka na ng damdamin ng kapwa. Hindi ka tao. Tao-tauhan ka lang. Kailangan mong maging tao. Kailangan mong hubugin ang sarili mo para maging tao ka. Kasi pag hinatulan ka na talaga. San po kayo sa San Juan? Sa Laia po, Ma'am Celine Hain. Shirley Ann Lansang, good evening. Huwag tayong maging palalo mga kaulam. Alam ninyo mga kaulam, sa 24 years ko na nandito sa abroad, I learned so much in my life. So much. Hindi ko na kailangan bumalik ng eskwelahan para lang mag-aral ng GMRC because I learned a lot already. Alam niyo kung paano ako natuto sa buhay mga kaulam. Siguro, talagang malaking factor na nakatulong sa akin na nakasama ko sa trabaho ang iba't ibang lahi na may iba't ibang kultura, na may iba't ibang ugali na pakikibagayan mo, na may iba't ibang paraan sa buhay kung paano makakasurvive. I work with, I think, all the nationalities in the world. Kaya, yung mga nanghahamak sa akin, sorry ha, hindi mo pa na-experience sa buhay ang mga na-experience ko. Nakasama ko ng lahat ang lahi sa trabaho. Kaya marunong ako paano ko pakikibagayan ng isang tao. Magandang gabi, Jot Magdali Abrenica. Uy, kaano-ano mo si Aljur Abrenica, Jot? Ayan. Mga kaulam, hindi natin kailangan maging mayaman. Hindi natin kailangan maging maraming pera para maging mabuting tao. Langga JJ Vlog, good evening. Isa lang, maging mabuti ka sa kapwa mo. Pero eto mga kaulam ha, bago ka maging mabuti sa kapwa mo, maging mabuti ka muna sa pamilya mo. Bago ka maging mabuti sa kapwa mo, maging mabuti ka muna sa magulang mo. Kasi kung mamaya, sobrang dami mong kaibigan, sobrang bait mo sa kanila, you are very generous to your friends, tapos madamot ka pala sa pamilya mo, madamot ka sa magulang mo, madamot ka sa mga kapatid mo, it's useless. Useless din yung pagiging mabuti mo sa mga kaibigan mo. Shout out lang ga JJ Vlog, shout out sa'yo. Thank you Mel, thank you, ingat. Mylene Julian, good evening. Mylene Julian, good evening. So mga kaulam, ano muna tayo? Maging mabuti muna tayo sa ating sarili. Maging mabuti muna tayo sa ating magulang at sa ating mga kapatid bago tayo maging mabuti sa ibang tao. Kasi mga kaulam, pag walang-wala ka na at nagka-problema ka, hindi ka naman kukup-kupin ng ibang tao eh. Hindi ka naman kukup-kupin ng mga kaibigan mo eh. Magulang at mga kapatid mo ang unang kukup-kup sa iyo. Magulang at kapatid mo ang unang tutulong sa iyo. Pero
Ma'am Tessie Cruzat, good evening. Pero, kapag salbahe ka sa pamilya mo at maramot ka at hindi ka ano sa kanila, pag walang-wala ka na, patakbo ka rin sa kanila kasi wala ka namang pupuntahan eh. Wala. Dead end ka na. Wala kang ibang mapupuntahan kundi pamilya mo rin. Kaya kayo mga kaulam, nako, unahin muna natin ang ating magulang bago ang lahat. Before anything else. Magulang muna. Kasi, unang-una dyan man tayo nang galing. Wala naman tayo sa mundo kung wala magulang natin. Pangalawa, yan ang gusto ng Diyos mga kaulam. Ang gusto ng Diyos, mahalin natin ang magulang natin, di ba? So, pag okay ka na sa magulang mo, okay ka na sa mga kapatid mo, doon ka na, susunod na yan. Susunod na yung ibang tao. Pwede mo nang mahalin ang mga kaibigan mo, pwede mo nang irespeto mo ng lahat. O, di ba? Para ano? Para tuloy-tuloy ang blessing sa iyo ng Diyos. Di ba mga kaulam? So, yan lamang po sa araw na ito mga kaulam. I will see you tomorrow. Magla-live tayo tomorrow bukas ng ating mga non-tarnish na pangbenta. Shout out po sa lahat ng ating mga suki. May mga bagong items po ako bukas na ila-live. Okay? Kaya mga kaulam ngayon, rainy season po sa Pilipinas, mag-ingat po tayong lahat, mag-imbak ng mga pagkain, para kapag dire-diretso ang ulan, maghapon magdamag. Kasi mga kaulam, alam natin nangyayari sa Pilipinas yan, 3 araw ang ulan hindi humihinto. I miss you, Ma'am Elma, and I pray, Ma'am Elma, na you're okay, you're fine, your health is in good shape, and the whole family. And Nancy, also sa'yo Nancy, I always pray for you and Ma'am Elma, and for you Ann also, and for all of you mga kaulam, I really do. Hindi ko na kailangan siguro ipagsigawan pa, alam ng Diyos na pinagdadasal ko kayong lahat. Hindi pa ako nag-fish market, Ann. Hindi pa ako nag-fish market. Maya-maya lalabas ako, pero may pupunta lang ako ng Karama kasi may kukuhanin lang ako sa aking pinsan, tapos may ihahatid din ako sa aking pinsan. Oo, Nancy, pwede na, okay na. Pwede na. Okay na pala, okay na ngayon. Diyos ko, nung isang araw naayos ko na. Naayos ko na ang messenger. Pasensya na mga kaulam. Ito pa, bago ko i-close ang aking live for today, gusto ko lang po mga kaulam na magkaroon gusto ko lang maghayag ng aking nararamdaman. Magkano po kapag umorder ng sinaing na tulingan? Ma'am Jamila, saan ka ba? Kasi Ma'am Jamila Kasi Ma'am Jamila, pagka malayo po, hindi po ako nag-deliver ha. Dito lang ako bandang Dera, bandang Muhaisna, bandang Al Nahda Dubai, Al Nahda Sharjah. Diyan lang ako nag-deliver ha. Tapos ito mga kaulam, meron tayong mga followers na nanghihingi ho sa akin ng tulong pinansyal. So ito, bago ko i-close ang ating live, I just want to have some words para po doon sa mga followers natin na nanghihingi po ng tulong na pinansyal. Mga kaulam, trust me, I would love to. I would love to help, I would love to give. But I am not capable of. Ma'am Teresita Adan, kinabahan ako sa iyo, ma'am. Akala ko ikaw si Ma'am Teresita Abram. Hi, Ma'am Teresita Adan. So mga kaulam, I am not capable of. Production City, Ma'am Jamila, very far. If you can meet me up in at least Karama, I can. Or Dera. So eto na mga kaulam, I cannot explain why I am not capable of to help financially. Please. Kasi meron tayong isang kaulam na nag-message sa atin na nanghihingi nga ng tulong financially. Tapos, sinabi ko na sa kanya yung mga reason ko why I cannot be able to do that. Tapos, when I replied to her again, naka-block na pala ako. Naka-block na ako. So, kung gusto niyo po akong i-block dahil lang hindi ako nakapagbigay ng tulong pinansyal, it's fine po mga kaulam. It's really, really fine. Wala pong problema doon. Walang kaso mga kaulam. No hard feelings. Okay? Magkano po PM po ako? Ma'am Jamila, mag-PM ka kasi.
Kapag sinaing na tulingan lang, naku, Ma'am Jamila, hindi kasi ako makakapangako sa'yo na makakapagluto at makakapag-deliver ako Dahil ngayon, Ma'am Jamila, ang aming sasakyan ay parating ginagamit ng asawa ko at ng mga anak ko. Plus, may tutorial din ako ng Saturday, Sunday. That's why I cannot promise you, Ma'am Jamila, ha? At hindi ko rin may ipangako sa iyo parati na may tulingan sa palengke po. Ma'am Teresita, so much for today mga kaulam kasi I have to go. Thank you very much for staying with me, for taking out my stress for today. Medyo na-stress si kaulam today ng kaunti dahil nagsunod-sunod ang aking trabaho talaga. Mayroon kasi ako mga kaulam na tutorial during the weekend also. And maraming salamat. Mag-ingat po kayong lahat at magdasal parate. Bye!